Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Pilipinas May Balita. Caption: First time ko nakita umiyak si BP Sara. Laban lang, BP. So, ako rin, never na nakita ko in public si BP Sara na umiyak. At ito, nung pinanood ko ito, umiyak nga. So ano bang dahilan? Bakit ang matapang na agila ng Davao na walang kinakatakutan, lumalaban kahit kininuman, biglang umiyak? Pakinggan natin ha. Challenging ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko Yo! sa akong kaugalingon nga nakaganyanin na nakauna-una ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon ni dagan na lang ko mayor wala na lang ko ni dagan ang vice president. Yes! And na-challenging ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganyanin na nakauna-una ako sa ako ang kaugalingon kung sa kahaon ni dagan na lang ko mayor wala na lang ko ni dagan ang vice president. And Yun ang rason. Iyak sa pagmahay sa Bisaya. Nagmahay siya, nagsisi siya yung desisyon niya noong 2022 na sana mas mabuti pa tumakbo na lang siyang mayor at hindi tumakbong vice president. At sana nga, kung may time machine lang sana, hindi tayo sana naghihirap ngayon eh. Pinabayaan lang natin. Mayor Sara, tumakbong mayor. So, hindi nabuo ang unity. So, tumakbo si Madam Leni. Tumakbo si Bongbong Marcos, I don't know sinong makatandem niya. Tumakbo si Lacson, yan. Yun na nga, yung tumakbo. Time machine. Ang nawala lang, Mayor Sala, wala siya, walang unity. BBM, tumakbo with his own. Ano sa tingin yung mangyari? Palagay ko, matatalo siya. Palagay ko lang. Palagay ko mananalo si Madam Leni. Kasi, ang bobotohan ko noon, ang choice ko, dahil kung hindi tumakbo si Mayor Sara, Lacson ako. Kasi nung una talagang bilib na bilib ako kay Senator Lacson. Dahil yung service niya sa PNP, to me, okay ako. Although may paratang sa kanya na kuratong baliling, whatsoever. At least, yung kanyang pagiging senador, yung anti-corruption drive niya, ayaw niya ng pork barrel, nakakabilib. Kaya Lacson ako noon. Kaya lang ngayon, wala na. Nasasayangan ako kay Senator Lacson. Itong stand niya ngayon sa Blue Ribbon, itong stand niya ngayon sa corruption. Wala. Itong ng 18 Marines, wala na siya. Duda siya, destabilization na, wala na. Balik tayo. Leni President, bahala ng lutang na sinasabi. At least, si Madam Leni, wala siyang bahid sa corruption. Parang Duterte rin sila. Kung ang Davao may Duterte, ang Naga City may mga Robredo. Hindi ako nakapunta sa Naga, but nung namatay si late Secretary Robredo, lumabas yung mga kwento, yung good governance ng mga Robredo sa Naga. And to me, that's kahanga-hanga.
Yan ang mga gusto kong politiko. Katulad ng mga Robredo. Nakatsinelas lang daw si then Mayor Robredo. Mamasyal dyan sa ano. Para siyang Tatay Digong din natin. At yung style ng governance ni then Mayor Robredo, nandyan nakikita ko si kay Madam Lenny. Kaya, sayang, bakit tayo nagkaganito? Bakit natin ibinoto ang isang bongbong? Napaka magaling mangako. Hanggang pangako lang ang ating binuduhan. Budol-budol man talaga. Oh, so hanggang ganyan na lang. Sige lang, Bibi Sara. Total, humingi ka naman ng tawad sa sambayan ng Pilipino na bumoto kay Bongbong. At pinatawad ka na namin. Kasi talagang hindi ko siya iboboto. Let's accept the fact. O pati siya, Senator Remy, humingi na rin siya ng patawad. Bakit siya inireto ang kapatid niya kay then Mayor Sara? Let's forgive and forget and move on. Total, may 2028 pa naman, di ba? So, malapit na ang 2028. Basa tayo sa mga comments. Pilipinas, may balita. It's okay to cry, Madam Sara. We will pray for you always. Valentina Briones, ho ho ho. Oh. BBM. Laban po, andito lang kami hanggang sa dulo. Solid, Sara Duterte, sabi ni Conje Criste. Lay lesson, bawi tayo sa 2028 BP. Orchik Maramoto Torres, she remembered how and what her life in Davao City is. She lived a happy, peaceful, and safe life. Grabe ang challenges ni BP Sara when became the BP. Yes, grabe talaga. But to me, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Tingnan nyo yung statement niya nung i-declare niya ang kanyang presidency, bid. Sa Proverbs 19:21, many are the plans of a man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Inalaw ng Panginoon na hindi siya kagad magpresidente noong 2022. Ngayon, under testing, under training period siya. Pag malampasan niya ito, she will become the best president we ever had by 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mataga gyero si ate. So mo na nilang balay. Oh, so luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og gyero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. Oh, so ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys oh. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan ka gyero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi gyero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong mana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang.
So si ate, mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso, dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.